Nayanig ang puso ng apat na killing gods at bagamat tila mayabang ang mga sinabi ni Ming ay mas matimbang ang kanilang paghanga kaysa pagdududa. Nagpalitan sila ng tingin at si Poison Lady ang nagsalita, ipinaalala niya kay Ming na silang apat ay may kani-kanyang pamilya at kamag-anak at mayroon ding sariling mga puwersang pinatatakbo. Kung aalis sila ay kailangan nilang dalhin ang buong angkan na mangangailangan ng napakalaking halaga ng resources at sa huli ay maaaring maisip ni Ming na hindi ito sulit. Mariing tumugon si Ming na ang halaga ng kanyang apat na master ay hindi masusukat at gaano man kalaki ang gastos ay sulit ito at ang kanilang mga pamilya at puwersa ay tutulungan ng Hao Tian sect na ilipat. Nang makita ang ganitong saloobin ni Ming ay nagsimula ng manghina ang kanilang pag-aalinlangan. Sinabi ni Jizou na hindi niya mahuhusgahan kung tama o mali ang desisyong ito ngunit ang kanyang kalooban ay nagsasabi sa kanyang dapat siyang pumayag at umaasa siyang hindi sila pagsisisihan ni Ming. Nakangiting sumagot si Ming na ang kanyang apat na master ay magmamalaki sa kanilang gagawing pagpili ngayon. Tumawa si Ghost at sinabing ang tao ay hindi yumayaman ng walang sugal at ang kabayo ay hindi tumataba ng walang dagdag na pagkain sa gabi at tiwala siya kay Ming tulad ng kanyang tiwala sa sarili ngunit kailangan nila ng sapat na panahon upang unti-unting ayusin ang kanilang mga gawain bago pumunta sa Hao Tian sect. Idinagdag ni Poison Lady na aabutin ito ng 3 buwan at pagkatapos lamang noon ay makakapaglingkod sila sa sect. Sinabi ni Ming na walang problema at hindi isyu ang oras. Matapos ang kanilang kasunduan ay naghiwa-hiwalay sila. Ang apat na killing gods ay bumalik upang ihanda ang kanilang paglisan samantalang si Ming ay nagbalik sa tahanan ng hari upang hintayin ang pagpunta sa Medicine Garden ng Heaven's Court. Ipinahiwatig ni Feng Wuxiang sa kainan na ang operasyon ay magsisimula sa susunod na umaga kaya naghanda si Ming. Kinaumagahan ay direktang binuksan ni Shui Huang ang pinto ng silid ni Ming at sinabing oras ng kumilos. Si Ming ay nakaupo sa kanyang kama at nagtanong kung nabuksan na ang hardin. Masayang ipinaliwanag ni Shui Huang na naipahiram na niya ang Flying Dragon Staff at tiyak na mabubuksan ito ni Feng Wuxiang. Ang staff ay isang napakalakas na artifact na tanging isang 9th realm longevity na malakas lamang ang karaniwang makakapagpaandar at si Feng Wuxiang ay labis na nanghina sa pagkonsumo at halos ginamit na ang lahat ng kanyang mga master kaya mas kakaunti ang makakapasok sa hardin. Pilyong sinabi ni Ming na napakatusaw nito at umaasa siyang hindi sila bibiguin ng hardin at may maiwang isa o dalawang mahalagang bagay. Agad nilang ginamit ang kanilang Void Heaven token upang pumasok sa Void Heaven at hanapin si Feng Wuxiang. Sa sandaling ito ay pinamumunuan ni Feng Wuxiang ang isang malaking grupo ng mga master sa puspusang pagpapaandar ng isang napakalaking dragon na may 10,000 dipa na marahas na bumubunggo sa isang asul na kurtina ng liwanag. Ang antas ng Flying Dragon Staff ay napakataas at napakahirap paandarin at upang mailabas ang pinakamalakas nitong kapangyarihan ay maging si Feng Wuxiang ay napilitang sumali. Ang gintong dragon na anyo ng staff ay malakas na bumunggo sa kurtina at may narinig na malutong na tunog ng pagkabasag bago ito tuluyang bumigay. Mabilis na sumigaw si Feng Wuxiang na pumasok na agad dahil mabubuo muli ang formation sa loob ng ilang hininga at pinamunuan ng 5 pinagkakatiwalaang tauhan sa loob ng hardin tinupad ang kasunduang hindi magdala ng marami. Sabay namang pumasok si Ming at Shui Huang at pagkapasok nila ay agad na muling nabuo ang kurtina ng liwanag. Sa sandaling makapasok sa hardin ay agad na naramdaman ni Ming ang matinding sigla at maging ang paghinga ay naging lubhang maginhawa. Tumingin sila sa paligid at nakita ang lupang kulay itim na tila dinaanan ng isang malaking sunog. Bumagsak ang puso ni Ming at naisip na wala na silang pag-asa dahil malamang na nasunog na ang lahat ng laman ng hardin. Mas lalong nadismaya si Feng Wuxiang kaysa sa kanila at habang nanlulumong nakatingin sa paligid ay sinabi niyang hindi ito maaari dahil ito ang hardin ng mga gamot at nagtaka kung sino ang nagsimula ng apoy at isinumpa ito. Si Shui Huang naman ay malungkot ang mukha at sinabing tila uuwi silang walang dala. Sa sandaling ito ay naramdaman ni Ming ang biglang paggalaw ng treasure-seeking mouse. Hindi siya nagbago ng ekspresyon at sinabi kay Shui Huang na tila wala ng saysay ang hardin at ituring na lamang itong isang paglalakbay sa kahinayla ito palayo na tila walang patutunguhan. Hindi rin sumuko si Feng Wuxiang at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay umaasang may matatagpuan upang hindi tuluyang masayang ang kanilang pagpunta. Nang makalayo na si Ming ay nagtanong si Shui Huang kung may natagpuan ba siya. Hinawakan ni Ming ang ulo ng mouse at sinabing hindi pa siya tiyak at titingnan nila.
Nagtaka si Shui Huang dahil malinaw na nasunog ang lugar at ang apoy ay hindi ordinaryo kundi isang uri ng banal na apoy dahil ang ordinaryong apoy ay hindi makasusunog ng mga mahiwagang halaman. Nagtaka rin si Ming kung bakit nagkaroon ng sunog dito at kung ang Emperor mismo ang nagsimula nito at kung bakit. Ikinwento ni Shui Huang na ang kanyang ama ay mahilig magsaliksik ng mga sinaunang tao at mas maraming alam tungkol sa Emperor kaysa sa iba. Noong kabataan nito ay may malaking ambisyon nitong pamunuan ng sangkatauhan upang magtayo ng isang super civilization kaya itinatag nito ang sinaunang Heaven's Court at hinayaan ang lahat ng paaralan na magtunggali. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin ito at maraming haka-haka kung bakit at may nagsasabing pinagtaksilan nito may nagsasabi namang may ibang lahi ang humadlang sa pag-unlad nito at may panlabas na puwersang some-ire sa plano nito dahil kung hindi ay maaaring naging isang super civilization na ang Tianyuan ngayon. Ang pinakamisteryoso ay ang immortal medicine ng Emperor at ayon sa kanyang ama ay ang lakas ng Emperor noon ay walang hangganang malapit sa Eternal Realm at nasa sukdulan ng Ninth Realm of Longevity ngunit kinailangan pa rin itong harapin ang siyam na banta ng kamatayan bago nito matagpuan ang immortal medicine sa Death Wasteland at itanim sa hardin. Pagkatapos lumitaw ang immortal medicine ay saka lamang pumasok ang Emperor sa Eternal Realm at ang Heaven's Court ay pumasok sa ginintoang panahon nito na hinangaan ng iba't ibang sibilisasyon. Namangha si Ming at sinabing tila ang immortal medicine ang susi sa pagiging supreme god ng Emperor at nag-angat sa buong Heaven's Court. Sumang-ayon si Shui Huang at sinabing ito ang paniniwala ng kanyang ama ngunit ang tunay na katotohanan ay hindi na malalaman. Sa pagsunod sa gabay ng treasure-seeking mouse ay mahinahong lumapit si Ming ngunit pabago-bago ang direksyong itinuturo nito na tila hindi ito sigurado at patuloy na sumusubok. Nang ilang ulit na itong nagbago ng direksyon ay naiinis na nagreklamo si Ming at tinanong kung kailangan pa ba nitong ituro kung saan ang silangan at kanluran. Nahihiya ang mouse at pumihit ang matabang katawan sa kanyang mangga saka pinaikot ang maliliit na mata at biglang itinuro ang ibang direksyon nanginginig sa labis na pananabik. Binilisan ni Ming ang kanyang paglakad at sa ilang sandali ay nakatakbo ng 100 milya at habang papalapit ay lalong nasasabik ang mouse hanggang sa hindi na nito mapigilan ang sarili at nag-ingay. Nang marinig ni Shui Huang ang ingay ay natawa ito at sinabing mayroon pala itong treasure-seeking mouse kaya nito nahuhulaan ang direksyon. Sumagot si Ming na hindi ito gaanong maaasahan at kanina ay paikot-ikot lamang sila at hindi niya alam kung gagana ito ngayon. Habang nag-uusap sila ay biglang lumabas ang mouse mula sa manggas at bumaba sa itim na lupa sumisinghot kung saan-saan. Kinabahan sina Ming at Shui Huang at maingat na pinagmasdan ang paligid takot na may makaligtaan. Nagtanong si Ming kung may napansin ba itong kakaiba at pumunot siya ng isang dakot ng itim na lupa at inamoy. Kalahating nakapikit si Shui Huang at sinabing may napansin siya dahil kahit itim na itim ang lupa ay puno ito ng lakas ng buhay. Sumang-ayon si Ming at sinabing ang hawak niya ay tila hindi lupa kundi isang mahiwagang halaman at nag-isip kung bakit ganoon. Sa sandaling ito ay biglang umikot ang mouse sa isang itim na bato na kasing laki ng palad at naglabas ng mabilis na ingay at nais nitong hawakan ang bato ngunit tila natatakot. Kinuha ni Ming ang bato at wala siyang nakitang kakaiba isa itong ordinaryong itim na bato na hindi gaanong mabigat at walang anumang espesyal ni walang lumalabas na sigla. Naiinis na sinabi ni Ming na isa lamang itong basag na bato at itatapon na sana ngunit sa sandaling pakakawalan na niya ay biglang yumanig ang kanyang puso at nanlaki ang kanyang mga mata at nakita niyang ang bato ay bahagyang tumibok na parang puso. Sa pagkabigla ay muntik na niya itong mahulog. Nang tanungin ni Shui Huang kung ano ang nangyari ay sinabi ni Ming na gumalaw ang bato. Kinuha ni Shui Huang ang bato at wala rin itong nakitang palatandaan at nagtaka kung ito ay isang itlog. Umiling si Ming at sinabing mas katulad ito ng isang binhi. Nagulat si Shui Huang at nagtanong kung anong uri ng halimaw ang may ganoong kalaking binhi. Nagkibit ng balikat si Ming at sinabing hindi mahalaga at kunin na lamang ito saka ginamit ang kanyang Chi Observation Eye upang makita kung may iba pa. Ang kanyang nakita ay isang malawak na pulang liwanag na sumaklaw sa buong kalangitan at sa buong lupa walang hangganan at dahil dito ay nagulat siya at mabilis na umatras. Nang tanungin ni Shui Huang kung ano ang nakita niya ay sinabi ni Ming na isang walang hanggang pulang liwanag na napakalawak at hindi niya ito kayang husgahan. Nakangiting sinabi ni Shui Huang na sa wakas ay hindi sila umuwing walang dala dahil ang binhing ito ay maaaring lumaki bilang isang mahiwagang halaman at masasabing hindi na sayang ang kanilang pagpunta.
Pagkatapos nito ay wala nang ibang natagpuan ang treasure-seeking mouse at ang buong hardin ay walang iba kundi itim na lupa walang saysay. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila si Feng Wuxiang na wala ring natagpuan at ang mukha ay labis na malungkot. Nagtanong ito kung may natagpuan sila at masamang sumagot si Shui Huang na nasunog ang buong hardin kaya wala silang makukuha. Nahihiyang sinabi ni Feng Wuxiang na ikinalulungkot niyang pinapunta sila ng walang saysay at iminungkahing umalis na sila. Pinaalalahanan siya ni Shui Huang na huwag kalimutan ang kanyang ipinangako at mabilis na sumagot si Feng Wuxiang na tiyak na tutuparin niya ito pagbalik at ipadadala ang mga ito. Pagkatapos ay muling pinaandar ng mga nasa labas ang Flying Dragon Staff upang wasakin ang formation at ang 7 tao ay mabilis na lumabas at umalis sa Void Heaven. Hindi nga sumalungat si Feng Wuxiang sa kanyang salita at pagbalik nila ay agad na ipinadala sina Meiro, Murong at Chen Ying sa harap nila. Ang 3 babae ay walang mga sugat at tila hindi pinahirapan at silang lahat ay nagtataka kung bakit sila dinala rito. Naghagis si Shui Huang ng ilang martial coins at kasama si Ming ay biglang naglaho ang 6 na tao mula sa tahanan ng hari at lumitaw sa isang lugar sa malayong kanayunan ng Eastern Capital. Ipinakita ni Ming ang kanyang tunay na anyo at nagtanong kung ayos lang sila. Nang makita si Ming ay parehong nagulat at natuwa sina Meiro at Murong at nagtanong kung paano siya nakarating doon. Sumagot si Ming na sino pa ba ang magliligtas sa kanila kundi siya, saka magalang na binati si Chen Ying at sinabing nahirapan ang kanyang master. Mahinahong sinabi ni Chen Ying na si Ming ay hindi na niya mag-aaral at siya ay hindi na magiging master nito. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit at ipinaliwanag ni Chen Ying na wala na siyang kakayahang maging master nito dahil ang kanyang tagumpay ay lampas sa kanyang inaakala at ang pananatili bilang master ay makasasama lamang sa kanya ngunit maaari pa rin silang maging magkaibigan. Hindi na nagpumilit si Ming at nagtanong kung ano ang kanyang susunod na plano at kung babalik siya sa True Dragon Holy Land. Sumagot si Chen Ying na ang Asher Dragon Imperial Dynasty ay nagbago na at ang True Dragon Holy Land ay magulo rin kaya hindi niya alam kung saan pupunta. Inalok siya ni Ming na maging Grand General ng Haotian Sect kung nais niya. Nagulat si Chen Ying at nagtanong kung siya ay nasa Haotian Sect at hindi ito itinago ni Ming at sinabing siya ang Deputy Sect Leader nito. Matapos ang ilang sandaling katahimikan ay pumayag si Chen Ying at tuwang-tuwang sinabi ni Ming na hindi niya inaasahang ganito kadali itong pumayag. Tinanong din ni Ming sina Meiro at Murong kung ano ang kanilang plano. Nagkatinginan ang dalawa at sinabi ni Meiro na nais din niyang sumali sa Haotian Sect ngunit kailangan niyang makipag-usap sa kanyang ina at mas mabuting may sama rin ito. Diretsahang sumagot si Murong na natural na sasali rin siya dahil sa kaguluhan ng mundo ay wala siyang ibang matutuluyan. Idinagdag ni Meiro na may balita siya tungkol kay Zhang Heng at agad niya itong tatawagin at tiyak na nais din nitong sumali. Masayang sinabi ni Ming na bibigyan niya sila ng tig-iisang message talisman upang makapunta sila sa sect anumang oras. Dahil may iba pa siyang kailangang gawin ay hindi na siya nagtagal sa kanila at nagpaalam at ang 3 babae ay bumalik sa kani-kanilang lugar at sa lalong madaling panahon ay pupunta sa Haotian Sect. Sa wakas ay natapos din ni Ming ang kanyang pinuproblema. Hindi nagtagal pagkaalis ng 3 babae ay isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at nakasakay doon si Feng Wuxiang kasama ang isang grupo ng mga master. Ang 3 babae ay muli niyang nadakip. Tumawa si Feng Wuxiang at sinabing hindi niya ito inaasahan at si Shui Huang ay galit na nagtanong kung paano siya nang ahas sumalungat sa kanyang salita. Mahinahong sumagot si Feng Wuxiang na hindi siya sumalungat at ibinigay niya ang mga ito kay Shui Huang at ang 3 ito ay muli niyang hinuli na nagpapahiwatig na iba na ito. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ming at nagtanong kung paano nito nalaman. Mayabang na ipinaliwanag ni Feng Wuxiang na kilalang-kilala niya si Ming at alam niyang darating ito at kahit napakahusay ng pagkukunwari nito ay nakita pa rin niya ang butas na ang mga mata nito. Noon pa man ay nagduda na siya at nang hingiin ni Shui Huang ang 3 babae ay lalo siyang naghinala kaya ginamit niya ito bilang bitag at palihim na ipinasunod ang mga ito at sa wakas ay nakita niya ang tunay na mukha ni Ming. Ngayong nandito na siya ay nagtanong si Feng Wuxiang kung nais pa ba nitong tumakas. Malamig na tumawa si Ming at sinabing sino ang nagsabing tatakas siya at tinawag si Feng Wuxiang na hangal at sinabing hindi siya nag-iisa sa lugar na ito. Lalong tumawa si Feng Wuxiang at nagtanong kung may inaasahan pa ba itong magliligtas at sinabing napapaligiran ito ng maraming martial god at deity kaya paano ito makatatakas. Sumagot si Ming na hindi siya naghanda para tumakas.
Iniutos ni Feng Wuxiang na dakpin siya at mahigit 10 deity ang kumilos. Ngunit sa sandaling ito ay yumanig ang kalawakan at bamuka ang espasyo at isang puting malaking kamay ang lumitaw at marahang kumaway at ang mga deity ay nagliparang na parang mga dahon sa malakas na hangin at ang tatlong babae ay muling bumalik sa tabi ni Ming. Nagbago ang mukha ni Feng Wuxiang at nagtanong kung sino ito. Naglaho ang malaking kamay at lumitaw ang isang dalisay at magandang babae na si Tian Hushen na nakatanggap ng mensahe ni Ming at mabilis na pumunta sa Eastern Capital at pagdating niya ay agad niyang nakita si Feng Wuxiang na umaatake. Hindi pinansin ni Tian Hushen si Feng Wuxiang at niyakap si Meiro saka nagtanong kung ayos lang ito. Tumango si Meiro na hindi gaanong mainit at sinabing ayos lang siya. Tumingin si Tian Hushen kay Feng Wuxiang at nagtanong kung bakit nito dinakip ang kanyang anak at isang malawak at makapangyarihang aura ang kumalat na nagpagulat sa buong Eastern Capital at lahat ng master ay nakaramdam ng kanyang lakas. Naisip ni Feng Wuxiang na isang longevity realm at malakas na master ito at gusto na niyang umiyak. Dahil ang isang longevity realm ay kayang pumatay sa kanya na parang langgam. Mabilis niyang sinabing huwag magkamali ang elder at wala siyang masamang hangarin kay Meiro at inimbitahan lamang niya ito bilang panauhin. Malamig na tumawa si Ming at sinabing walang hiya si Feng Wuxiang dahil ang tunay na dahilan ng pagdakip nito kay Meiro ay upang akitin siya at kapag nagpakita siya ay pahihirapan nito ito. Mariing tumanggi si Feng Wuxiang at sinabing magkasama sila ni Meiro sa Asher Dragon Academy at mabuti ang kanilang relasyon at hindi niya ito sasaktan at ang katotohanang wala itong sugat ay patunay. Bahagyang suminghal si Tian Hushen at sinabing madulas ang dila nito ngunit anuman ang sabihin nito ay sinaktan pa rin ito ang kanyang anak at nagtanong kung paano ito magbabayad. Kinilabutan si Feng Wuxiang dahil ang isang longevity realm na humihingi ng kabayaran ay hindi maliit na halaga. At napalunok siya at nagtanong kung ano ang kondisyon. Mahinahong sinabi ni Tian Hushen na dapat itong lumuhad at humingi ng paumanhin sa kanyang anak at kung ano ang ibabayad ay nasa kanyang anak. Ang mga nasa likod ni Feng Wuxiang ay galit na sumigaw at maging si Feng Wuxiang ay nagbago ang kulay at sinabing huwag siyang apihin. Malamig na tumawa si Tian Hushen at sinabing sila ay mga basura at hindi sila karapat-dapat apihin saka itinuro ang isang daliri at isang manipis na malamig na liwanag ang kumislap ng daan-daang beses. Sa sumunod na sandali ay ang 10 martial god at 5 deity ay nanlaki ang mga mata at ang kanilang mga ulo ay sabay-sabay na bumagsak at ang mga leeg ay nag-iwan ng mga butas na parang mangkok. Nagliwanag ang mga mata ni Ming dahil nakilala niyang ang ginamit nito ay ang Divine Punishment Finger ngunit sa kamay ni Tian Hushen ay labis ang lakas nito at wala ni isa sa kanila ang nakaiwas. Pumuti ang mukha ni Feng Wuxiang at bumalat ang takot sa kanyang kalooban dahil ang isang longevity realm ay sadyang nakatatakot at hindi nila kayang labanan at ang kanyang mga tauhan ay puno ng takot na umatras at wala nang nang-ahas magsalita. Alam ni Feng Wuxiang na wala na siyang ibang paraan at hindi na makakatawag ng saklolo at ang kanyang katayuan ay hindi makapipigil dito kaya dahan-dahan siyang lumuhad at humingi ng paumanhin kay Meiro. Mahinahong sinabi ni Meiro na tinatanggap niya ang kanyang paumanhin at bilang kabayaran ay ibigay nito ang 10 taong sahod. Hindi naman gaanong nasaktan si Feng Wuxiang dahil hindi gaanong kalakihan ang kanyang sahod at mabilis siyang pumayag at iniabot ang isang storage artifact na naglalaman nito. Matapos itong tanggapin ni Meiro ay inutusan siya nitong umalis na at walang imik na umalis si Feng Wuxiang kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makaalis na ito ay sinabi ni Ming na hindi ligtas na manatili dito at dapat na rin silang umalis. Ikinaway ni Tian Hushen ang kanyang manggas at bumaluktot ang espasyo at sa sumunod na sandali ay nasa loob na sila ng isang kristal na palasyo na tila tirahan nito ngunit hindi nila alam kung saan ito naroroon. Ang palasyo ay napakalamig at walang ibang tao maliban sa kanila. Malumanay na sinabi ni Tian Hushen kay Meiro na nagulat ito at dapat magpahinga ng ilang araw ngunit malamig na sumagot si Meiro na aalis na siya kasama ni Ming upang sumali sa Haotian sect. Naisip ni Ming na kanina ay sinabi nitong kakausapin pa nito ang kanyang ina ngunit ngayon ay direkta na itong sasali at agad niyang naunawaan na may hindi pa nalulutas na hidwaan ang mag-ina. Si Shui Huang, Murong, at Chen Ying ay humanap ng dahilan upang lumayo at naiwan si Ming. Matapos mag-isip ay nagtanong siya kay Aunt Bai tungkol sa kanyang sinabi noon, na ginamit niya ang pangalang Hu Ziwer noong nakikipag-ugnayan sa ama ni Meiro at kung bakit siya nagbago ng apelyido sa Bai.
Bumuntong hininga si Tian Hushen at ipinaliwanag na noon ay tinutugis siya ng kanyang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya at upang hindi madamay ang mag-ama ay napilitan siyang umalis at ginamit ang pangalang Bai Shaoling upang magtago ngunit hindi ito sapat kaya pumasok siya sa isang lihim na lugar upang magsanay at abutin ang fifth realm ng Dharma Heaven at kamakailan lamang siya lumabas. Agad na naunawaan ni Ming na ang kanyang ginawa noon ay dahil sa kawalan ng pagpipilian at kung hindi siya umalis ay mas lalo niyang nailagay sa panganib sina Meiru at ang ama nito. Tumango si Tian Hushen at sinabing ito nga at bawat sandali ay iniisip niya sila at siya ang may pagkakamali. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Meiru ang kanyang mga luha at nagtanong kung bakit noong nasa fourth realm na ito ng Dharma Heaven ay nakipag-ugnayan ito sa isang ordinaryong tao. Tila may naalala si Tian Hushen na maganda at may pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at sinabi niyang ang ama ni Meiru ay napakakisig at sa isang sulyap pa lamang ay hindi na siya nakatakas at kahit sinubukan niya itong turuan ay likas na hindi ito maaaring magsanay dahil sa kanyang kondisyon ngunit mahal pa rin niya ito at handang makasama habang buhay at kung hindi lamang siya tinugis ng Flying Bear God ay maaari sana silang magkasama hanggang sa huli. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Meiru at alam ni Ming na ito na ang tamang sandali. Sinabi niya kay Meiru na ang ginawa ng kanyang ina ay hindi sinasadya at hindi ito dapat sisihin at nagtanong kung ano ang gagawin nito kung siya ang nasa kalagayan nito. Marahang tumango si Meiru at dahan-daang lumapit upang yakapin si Tian Hushen at habang umiiyak ay sinabing hindi siya nagalit kundi naaawa lamang siya sa kanyang ama. Tumulo rin ang luha ni Tian Hushen at magkayakap ang mag-ina habang umiiyak at sa sandaling ito ay tahimik na umalis si Ming. Ang kristal na palasyo ay napakalaki at maraming maliliit na silid at natagpuan ni Ming si Shui Huang at ang dalawa pang babae sa isang silid na may isang sinaunang wall painting. Ang wall painting ay nagpapakita ng isang babaeng may hawak na mudra habang nakatitig sa mga bituin at ang tatlong babae ay abala sa pagmamasid dito na may iba't ibang ekspresyon. Si Shui Huang ay tila nalilito, si Chen Ying ay kalmado at si Murong ay masayang-masaya na tila may malaking natuklasan. Tiningnan din ni Ming ang wall painting ngunit wala siyang nakita at tahimik lamang siyang nakatayo sa gilid. Isang araw ang lumipas at biglang hinimete si Shui Huang kaya mabilis siyang inalalayan ni Ming at binigyan ng gamot bago ito nagkamalay. Nang tanungin kung ano ang nangyari ay mapait nang umiti si Shui Huang at sinabing ang wall painting ay sadyang kahanga-hanga at naglalaman ng lihim ng langit ngunit hindi niya ito kayang maunawaan. Nagtaka si Ming kung bakit wala siyang nakita at ipinaliwanag ni Shui Huang na ang wall painting ay para lamang sa mga itinakda at may bahid ng inggit na sinabing ang dalawa ay tiyak na may natamo. Sa sandaling ito ay tinawag sila ni Ming mula sa silid at agad na dumating si Tian Hushen. Laking gulat ni Tian Hushen nang makita ang nangyari at sinabing ang wall painting ay nakuha niya sa kanyang paglalakbay at noon pa man ay alam niyang ito ay pambihira ngunit hindi niya ito maunawaan at hindi niya inaasahang ang mga dalagang dinala ni Ming ay may kaugnayan dito. Nagtanong si Ming kung saan ito nanggaling at sinabi ni Tian Hushen na ito ay labi mula sa panahon ng Ancestral Origin Continent ngunit hindi niya alam ang eksaktong pinagmulan. Habang nagsasalita siya ay tumingin siya sa loob ng silid at si Chen Ying ay bumuntong hininga at dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata saka lumabas. Agad na nagtanong si Ming kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ni Chen Ying na sa loob ng wall painting ay nakaranas siya ng 100 taon at natuto ng ilang shamanic na pamamaraan. Nagtanong si Ming kung ang wall painting ay mula sa kabihas ng shaman ngunit bago pa man sumagot si Chen Ying ay lumabas na rin si Murong na may masayang ngiti at tila marami ring natamo. Nagtanong si Ming kung ano ang naranasan nito at sinabi ni Murong na siya ay nanatili sa wall painting ng 1,000 taon na buhay ng isang buong buhay at natanggap ang pamana ni Nuwa. Nang marinig ito ni Ming ay labis siyang nagulat at nagtanong kung tiyak ito at mariing tumango si Murong dahil walang pagkakamali si Nuwa mismo ang nagturo sa kanya ng landas ng pagsasanay. Ang lahat ay namangha dahil si Nuwa ay isa sa mga alagad ng ninuno ng sangkatauhan, ang tagapagtatag ng Three Sovereigns Great World, isang eternal realm na makapangyarihan, at si Murong ay tumanggap ng kanyang pamana, isang tunay na malaking biyaya. Nagtanong si Tian Hushen kung naitanong nito kung nasaan si Nuwa ngayon at umiling si Murong at sinabing hindi niya naitanong. Sinabi ni Ming na kung tinuruan siya nito ay nangangahulugang siya ay naging alagad nito at tumango si Murong at sinabing ganoon nga at ipinatawag siya nitong master. Nagkatinginan ng lahat at hindi alam kung ano ang sasabihin at malakas na tumawa si Ming at sinabing mabuti ito dahil ang titulong alagad ni Nuwa ay sapat upang takutin ng sinuman ngunit malamang na walang maniniwala.
Nagbabala si Tien Hushen na hindi dapat ipaalam ito sa iba dahil ang pamana ni Nuwa ay sadyang pambihira at tiyak na may magnanais nito. Nagtanong si Ming kung maaari niyang ituro sa iba ang kanyang natutunan at sumagot si Murong na natural na maaari, ngunit ayon sa kanyang master ay ang nais matuto ay dapat may mataas na talento at mabuting kalooban at kailangan pa ring kilalanin siya bilang master. Tumango si Ming at sinabing natural na ganoon saka nagtanong sa lahat kung nais nilang sumama sa kanya sa Haotian sect. Sinabi ni Meiro na siya at ang kanyang ina ay sasali sa Haotian sect. Nagulat si Ming at nagtanong kay Aunt Bai kung hindi ba ito sumali sa Chitian sect at sumagot si Tien Hushen na siya ay malaya at walang naglilimita sa kanya at tinanong kung hindi ba siya welcome. Mabilis na sumagot si Ming na syempre welcome siya at sa tulong nito ay tiyak na mabilis na lalakas ang Haotian sect. Labis na nagalak si Ming sa pagsali ni Tien Hushen sa Haotian sect dahil siya ay isang malakas sa fifth realm of longevity at ang kanyang presensya ay lubos na magpapalakas sa sect. Sina Murong at Chen Ying ay sumali rin at ang grupo ay direktang bumalik sa punong himpilan ng sect. Sa Eastern Sea sa Lingzhou agad na binigyan ng Crystal Goddess ng angkop na posisyon sina Chen Ying at Murong at si Tien Hushen ay direktang naging isang Grand Elder na may mataas na katayuan at malaking kapangyarihan. Sa kanyang lakas na fifth realm of longevity ay maging si Ye Tianan ay kailangang magbigay galang sa kanya. Nang makabalik sa sect ay nagpasya si Ming na manatili ng ilang panahon bago pumunta sa bar upang tapusin si Yin Jiexi. Sa mga araw na nanatili siya ay sinamantala niyang pag-aralan ang batong nakuha mula sa hardin ngunit anuman ang kanyang paraan ay hindi niya ito mabasag ni makita ang loob nito kaya sa huli ay itinapon na lamang niya ito sa kanyang storage ring upang pag-aralan sa hinaharap. Kinabukasan ay nag-iisang pumunta si Ming sa labas ng Lingzhou. Sa kanyang plano ay ang 3 malalaking isla, 6 na base at 72 kaharian ng Eastern Sea ay dapat mapasailalim sa pamamahala ng Haotian sect dahil sa ganito lamang magiging matatag na pundasyon ang Eastern Sea para sa sect. Pag-alis niya sa Lingzhou ay isang tanawin ng kasaganaan ang kanyang nakita ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa at masagana. Ngunit nang lumampas siya sa Lingzhou at pumasok sa isang maliit na kaharian sa 72 isla ay nasaksihan niya ang tunay na kahulugan ng malupit na pamamahala. Ang 72 kaharian ay hindi gaanong malalaki, bawat isa ay may ilang isla na may populasyon mula sa ilang milyon hanggang daan-daang milyon. Ang maliit na kahariang pinuntahan ni Ming ay tinatawag na Donglei Kingdom na nasa iisang isla na may mahigit 100 milyong tao. Nang pumasok si Ming sa isang maliit na bayan sa loob ng Donglei Kingdom ay nakita niya ang isang malaking grupo ng mga sundalong nakasuot ng itim na damit na gawa sa balat ng isda na nanghuhuli ng mga kabataan. Ang mga hinuhuling kabataan ay nasa pagitan ng 10 hanggang 15 taong gulang, may mga lalaki at babae at sila ay mararahas na itinatapon sa mga kulungan. Ang mga pamilyang naagawan ng anak ay labis na nagdadalamhati at umiiyak ng malakas, ngunit ang mga kapitbahay at mga dumaraang tao ay tila wala ng pakialam at walang sinuman ang nakikialam. Bahagyang kumunat ang noo ni Ming at pinigil ang isang dumaraan upang magtanong kung sino ang mga taong ito at kung bakit sila nanghuhuli ng mga tao sa gitna ng malinaw na araw. Ang tinanong niya ay isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas na sinukat siya ng tingin at malamig na sinabing mas mabuting huwag makialam ang isang dayuhan kung hindi ay walang makapagliligtas sa kanya. Magalang na hiniling ni Ming na sagutin ang kanyang tanong at tila nanaig ang kanyang presensya sa matanda na pagkatapos mag-alinlangan ay ipinaliwanag na ang mga ito ay mga sundalo ng Snake Lair at ang pinuno nito na tinatawag na Snake King ay mahilig kumain ng tao at araw-araw ay kumakain ng libu-libo at dahil malapit ang Donglei Kingdom sa Snake Lair ay madalas silang pumunta roon upang manghuli ng pagkain. Nagtanong si Ming kung hindi ba ito pinipigilan ng kanilang hari at malamig na tumawa ang matanda at sinabing ang hari ay hindi makakalaban sa Snake King at ang kanyang posisyon ay itinaguyod mismo ng Snake King kaya hindi siya mangangahas na labanan nito at bukod pa rito ay isa rin siyang malupit na hari na pumapatay ng hindi kakaunting inosente kaysa sa kinakain ng Snake King. Nang tanungin ni Ming kung bakit hindi sila nagre-rebelde ay sumagot ang matanda na ang pinakamalakas na tao sa Donglei Kingdom ay nasa ilalim ng hari at paano nila ito matatalo at ang resulta ng pagre-rebelde ay kamatayan at walang hindi natatakot mamatay. Tila ngayon ay handa nang magkwento ang matanda, puno ng galit ang kanyang tinig. Nagtanong pa si Ming kung gaano kalakas ang hari at kung ilan ang kanyang mga deity at pagkatapos mag-isip ay sinabi ng matanda na ang hari mismo ay isang deity at bukod sa kanya ay ang state preceptor at ang reyna kaya malamang ay 3 deity lamang.
Ang Donglei Kingdom ay hindi gaanong malaki at ang populasyon at lawak nito ay katulad lamang ng isang malaking lungsod ng 5 dynasties kaya ang pagkakaroon ng 3 deity ay hindi na masama at hindi ito minamaliit ni Ming. Tumango siya at sinabing pupuntahan niya ang kanilang hari. Pagkasabi nito ay ikinaway niya ang kanyang manggas at isang pamatay na liwanag ang lumipad at ang mga sundalong nakasuot ng balat ng isda na nanggagahasa ay sunod-sunod na naputulan ng ulo ni hindi nila alam kung paano sila namatay. Ang mga sigaw ng paghihirap sa paligid ay agad na tumigil at ang mga tao ay tulala na nakatingin kay Ming na bumaba mula sa langit puno ng pagkabigla at pasasalamat. Malakas na ipinahayag ni Ming na siya ay isang sky captor ng Haotian sect na nagsasakatuparan ng makalangit na katarungan at nagtatanggol sa naaapi at ang mga inaapi ay tatanggol ng Haotian sect at ipaghihiganti. Pagkasabi nito ay pinaandar niya ang Gravity Parasitic Divine Item, isang perlas na kanyang nakuha na may kakayahang baguhin ang gravity at may walang katapusang gamit. Sa isang iglap ay naging isang kumpol ng espiritual na liwanag ang perlas at binalot siya at nagtungo siya sa direksyon ng palasyo. Sa sandaling ito ay abala ang hari ng Donglei sa kanyang maharlikang kama sa gitna ng kasiyahan at ilang magagandang babae ang naghahabol ng hininga sa ilalim ng kanyang pananakop. Biglang tumaas ng 100 ulit ang gravity sa buong palasyo at ang mga bantay at lingkod ay parang putik na dumaikit sa lupa at hindi makagalaw. Ang hari na tila bata pa at nasa 30 taon lamang ang hitsura ay biglang nagbago ang mukha, mabilis na nagsuot ng damit at lumipad palabas ng palasyo, sumisigaw kung sino ang nangangahas na manggulo sa kanyang kaharian. Isang espiritual na liwanag ang lumipad mula sa malayo at sa loob nito ay si Ming. Tiningnan ni Ming ang hari at sinabing siya ay isang sky captor ng Haotian sect at dahil sa kanyang kalupitan at pang-aapi sa mga mamamayan ay naparito siya upang isakatuparan ng makalangit na katarungan at patayin ito. Malamig na tumawa ang hari at nagtanong kung siya lamang ba. Sumagot si Ming na siya lamang at pagkasabi nito ay isang matalim na liwanag ng espada ang lumipad mula sa espiritual na liwanag. Ginamit niya ang invisible sword na may walang katapusang kapangyarihan at ang sinag nito ay lumipad upang pumutol at ang hari ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan kaya mabilis siyang nagsuot ng rune armor at nagmamadaling umiwas. Kasabay nito ay lumabas ang isang lalaki at babae, ang reyna at ang state preceptor na parehong deity. Sumigaw ang matandang state preceptor at nagpakawala ng isang kidlat na tumama sa espiritual na liwanag ni Ming, ngunit ito ay naglaho lamang at hindi man lamang nasaktan si Ming. Nang hindi nagtagumpay ang unang atake ay agad na pinaandar ni Ming ang kanyang Divine Punishment Sword Array at isang walang hanggang pamatay na liwanag ang bumaba mula sa langit at agad na tinakpan ang buong palasyo. Ang mga anino ng 4 na divine level na espada ay papalitaw-palitaw sumasaklaw sa buong lugar. Sa tulong ng Gravity Parasitic Divine Item ay umabot ang kanyang lakas sa ikalawang antas ng Dharma Heaven Realm at kasama ang kanyang malalakas na divine ability ay ganap niyang nasupil ang 3 deity na pawang nasa unang antas lamang ng Dharma Heaven. Sa ilalim ng panggigipit ng Divine Punishment Sword Array ay namutla ang 3 at alam nilang nakatagpo sila ng kalaban. Sumigaw ang hari ng Donglei at sinabing wala silang alitan at bakit kailangang maglaban at ipinahayag na wala silang galit sa Haotian sect at iminungkahi na kung palalayain sila ay maaaring kunin ni Ming ang anumang kayamanan sa kanilang treasury. Malakas na tumawa si Ming, sinadyang iparinig ang kanyang tinig sa buong kaharian at sinabing ang Haotian sect ay may layuning iligtas ang mga mamamayan ng mundo at hindi sila maaaring suhulan ng kayamanan at inutusang mamatay ang masamang hari.